nakabatay sa mga datos ang laman ng mga talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ito ang iginiit ng Malacanang sa harap ng mas matapang na mensaheng ipinaabot ng Pangulo sa taong bayan na isaan niyang tanda ng pagiging matapang at matibay nitong leader. Si Kenneth Paciente sa sentro ng balita. Panahon na ng eleksyon, kaya naman kanya-kanya ng diskarte ang mga kandidato para manuyo ng mga botante. At sa ganitong pagkakataon, hindi maiiwasan ang batuhan ng mga patutsada sa kapwa kandidato. At sa pag-iikot ng Pangulo kasama ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition na pambato ng administrasyon sa hatol ng Bayan 2025, kapansin-pansin na rin ang tila mas matapang nitong pangangampanya. Bagay na dinipensahan ng palasyo. Giit ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bagaman may tirada ang Pangulo, hindi ito gawa-gawa lamang. Sa halip, base ito sa mga lehitimong datos. Tandaan natin, kung mapapansin ninyo at kung matatandaan ninyo, ang mga binanggit sa una kick-off rally ng Pangulo ay naaayon naman sa records. Naaayon naman sa pangyayari. Hindi po ba karapat-dapat din na sumagot ang Pangulo na naaayon din naman po sa kanyang mga records, sa kanyang mga naobserbahan? Giit pa ni Castro, hindi maaaring tanggap lang ng tanggap ang Pangulo ng mga patutsada ng kabilang kampo at sa halip ay dapat siyang manatili sa kanyang prinsipyo para sa mga Pilipino. Karapatan din po ng Pangulo na magsalita kung ano po yung kanyang damdamin. Ito naman din po ay para mapakita sa tao kung ano ba yung katotohanan. Mahirap po na yung isang party lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga. Ipinunto rin ng Malacanang na sa mga campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, mismong ang mga kandidato ang naglalatag ng kanilang mga plataporma. Pero minsan, nagiging transparent lamang anila ang Pangulo sa pagpapahayag ng kanyang damdamin. Kailangan lang po talaga paminsan-minsan ang ating Pangulo ay maging transparent din siya sa kanyang nasa loobin at para po maipahatid din sa mga tao na he is not and will never be a weak leader. Kaugnay niyan, kinundina ng palasyo ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang rally na may karapatan daw ang taong bayan na magalit sa pamahalaan. Sinabi ni Castro na hindi dapat nang hihimok ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na magkaroon ng puot sa gobyerno. Mas mabuti anya na sama-sama at magtulungan na lamang tungo sa pag-usad at pag-angat ng bansa. Siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-i-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kesa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. Pero bahagi nga kaya ito ng destabilization laban sa kasalukuyang administrasyon. Wala tayong formal na impormasyon na may destabilization but mapapansin po natin sa kanilang mga statements kapag sila nagrarally, nag-uudyok sila ng galit, nag-uudyok sila sa mga tao na ito ang paniwalaan dahil ang gobyerno ngayon ay abusive at excessive. Doon pa lamang po ay makikita natin, mararamdaman natin kung saan sila papunta. Kenneth Paciente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.